Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Joy, 28 years old at isa akong caretaker. Hindi po ako sanay magkwento. Tahimik lang talaga akong tao. Wala akong pamilya, wala ring masyadong kaibigan. Kaya nang may nag-alok sa akin ng trabaho bilang caretaker ng isang lumang bahay sa probinsya, tinanggap ko agad. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng matitirhan. Sabi nila madali lang daw ang gagawin ko. Bantayan ang bahay, siguraduhin walang papasok at higit sa lahat, wag na wag kong bubuksan ang attic. Yun lang. Simple, di ba, Sir Jupiter? Ang bahay po pag-aari ng isang mayamang pamilya. Matagal na raw silang nasa ibang bansa. Bihira umuwi. Kaya kailangan nila ng taong magbabantay. Sagot nila ang kuryente at tubig, may sweldo pa ako buwan-buwan. Nung una kong makita ang bahay, napahinto ako. Malaki siya, 2 palapag. Kulay puti pero halatang kupas na at napaglipasan ng panahon. May malawak na bakuran na puro damo. Tahimik ang lugar, halos walang kapitbahay. Sa gabi maririnig mo lang ang hangin at mga kuliglig. Sabi ko sa sarili ko, ayos na to, tahimik, walang istorbo. Sa unang araw ko, nilinis ko ang sala. Malikabok ang mga gamit. May malaking salamin sa gitna ng dingding. Luma na pero malinaw pa rin ang refleksyon. Habang nagwawalis ako, nakapatingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko at napagtanto ko na ang payat ko na pala. Sir Jupiter, pagkatapos kong mapansin ang sarili ko sa salamin, napangiti lang ako ng kaunti. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil naisip ko na ganoon talaga kapag mag-isa ka sa buhay. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kaya siguro nasanay na rin akong tahimik lang. Tinuloy ko ang paglilinis ng sala. Malaki ang espasyo. May 2 sofa na kulay brown na medyo kupas na. May maliit na mesa sa gitna. Sa gilid naman may cabinet na puno ng lumang libro at ilang picture frame. Kinuha ko isa-isa ang mga frame para punasan. Mga larawan ng pamilya ang laman. Mukhang mayaman talaga sila. May picture na nasa beach sila, may picture na nasa ibang bansa, at may isa pang larawan na nasa harap sila ng mismong bahay na binabantayan ko ngayon. 3 silang nasa picture. Isang lalaki, isang babae at isang batang babae na mukhang mga 10 taong gulang lang noon. Mukhang masaya sila sa mga litrato. Ngumiti lang ako sandali habang pinupunasan ko ang frame, tapos ibinalik ko rin sa cabinet. Pagkatapos ng sala, pumunta ako sa kusina. Malaki rin ito. May mahabang mesa na parang pang-10 tao. Sa gilid may ref na medyo luma pero gumagana pa. Sinubukan kong buksan. Wala nang laman maliban sa 2 bote ng tubig at isang lumang garapon ng atsara. Sa mga cabinet naman may mga plato, baso at kaldero. Halatang hindi na nagagamit ng matagal na panahon dahil sa alikabok. Nagbabad ako ng basahan at pinunasan ko isa-isa. Habang naglilinis ako, napansin ko na maayos naman ang bahay kahit luma na. Hindi naman sira-sira. Mukhang pinapamaintain pa rin siguro nila kahit wala sila dito. May isang pinto sa likod ng kusina. Pagbukas ko, lumabas ako sa bakuran at doon ko mas nakita kung gaano kalawak ang lupa. Puro damo na hanggang tuhod. May isang lumang swing na gawa sa bakal sa may puno ng mangga. Medyo kalawangin na pero matibay pa rin tingnan. Sa dulo ng bakuran may maliit na bodega. Mukhang lagayan ng mga gamit sa hardin. Sinilip ko lang pero hindi ko na muna ginalaw ang laman. May mga pala, rake at lumang hose. Pagbalik ko sa loob, umakyat naman ako sa 2nd floor. Medyo maingay ang hagdan kapag tinatapakan. Yung tunog na alam mong luma na ang kahoy pero matibay pa rin. Sa taas may mahabang hallway. 3 kwarto ang nandun.
Binuksan ko ang unang kwarto, mukhang guest room. May kama na single size, may maliit na aparador at side table. Walang masyadong gamit. Nilinis ko lang ang ibabaw ng mesa at bintana. Sa pangalawang kwarto naman, mas malaki. Mukhang ito ang master's bedroom. May malaking kama at dalawang side table. May malaking aparador sa gilid at may sariling banyo. Nang buksan ko ang aparador, may ilang lumang damit pa na nakasabit. May mga jacket at coat. Hindi ko na ginalaw. Sinara ko na lang ulit. Sa pangatlong kwarto, doon ko naisip na baka ito ang kwarto ng bata na nasa picture. Mas maliit ang kama. May bookshelf na may ilang storybook. May stuffed toy pa na nakaupo sa ibabaw ng kama. Mukhang teddy bear. Pinunasan ko lang ang mga alikabok. Hindi ko rin ginalaw masyado ang mga gamit. Habang naglilinis ako doon, napansin ko na tahimik talaga ang lugar. Yung tipong kahit sa loob ka ng bahay, parang ramdam mo na malayo ka sa ibang tao. Walang ingay ng sasakyan, walang nag-uusap sa labas. Hangin lang minsan ang maririnig mo sa bintana. Hindi naman ako natakot. Sa totoo lang, mas gusto ko pa nga ang ganoong katahimikan. Bandang hapon na ako natapos maglinis ng mga kwarto. Paglabas ko ng pangatlong kwarto, napansin ko ulit ang hallway. Doon ko nakita ang isa pang maliit na hagdan pataas. Mas makitid ito kumpara sa hagdan sa baba. Alam ko na kung saan yun papunta. Sa attic. Naalala ko agad ang sinabi sa akin noong tinanggap ko ang trabaho. Pwede mong gamitin ang buong bahay, pero wag mong bubuksan ang attic. Hindi naman nila ipinaliwanag kung bakit. Hindi rin ako nagtanong. Sa isip ko noon baka puno lang ng lumang gamit o may sira ang sahig. Tumayo lang ako sandali sa tapat ng hagdan. Tumingala ako sa itaas. May maliit na pinto doon na gawa sa kahoy. Tapos umiling na lang ako. Wala naman akong dahilan para umakyat doon. Bumaba na ulit ako sa ground floor. Sa likod ng kusina may maliit na kwarto na sinabi nilang pwede kong gamitin. Doon ako matutulog. May kama, maliit na mesa at cabinet. Simple lang pero sapat na para sa akin. Inilagay ko ang bag ko sa gilid ng kama. 2 set lang naman ng damit ang dala ko at ilang personal na gamit. Pagkatapos kong ayusin ang kwarto ko, nagluto ako ng instant noodles sa kusina. Yun lang ang dala kong pagkain noon. Umupo ako sa mahabang mesa habang kumakain. Doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang bahay kapag ikaw lang ang tao sa loob. Parang sobra ang espasyo para sa isang tao lang. Pero hindi naman ako nalungkot. Sa totoo lang, parang gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Walang taong mag-uutos, walang maingay, at walang magtatanong kung nasaan ka o ano ang ginagawa mo. Tahimik lang. Pagkatapos kong kumain, hinugasan ko ang pinagkainan ko. Sinigurado ko rin na nakalak ang mga pinto at bintana sa baba, gaya ng bilin sa akin. Lumabas ako sandali sa may veranda bago pumasok sa kwarto ko. Palubog na ang araw noon, kulay orange ang langit. Kita ko ang buong bakuran mula sa kinatatayuan ko. Yung damo na ginagalaw ng hangin, yung lumang swing sa ilalim ng mangga, at yung maliit na bodega sa dulo. Tahimik pa rin ang paligid. Kung tutusin, parang perpekto ang trabaho ko. May tirahan na ako, may sweldo pa. Wala pang istorbo. Bago ako pumasok sa kwarto ko para matulog, napatingin ako ulit sa loob ng bahay. Malinis na ang sala. Maayos na ang kusina. Tahimik ang second floor. Sa isip ko noon, siguro magiging maayos ang buhay ko dito. Hindi ko alam kung gaano ako katagal mananatili sa bahay na yun noon, pero sa unang araw ko palang pakiramdam ko kaya ko na iyong tirhan ng matagal. Basta susundin ko lang ang iisang bilin sa akin.
Huwag bubuksan ang attic. Sir Jupiter, unang gabi ko sa bahay na yon, maayos naman ang tulog ko. Pagod din kasi ako sa paglilinis buong araw. Kahit tahimik ang paligid, mabilis akong nakatulog. Pero kinabukasan, doon ko unti-unting napansin na may kakaiba sa bahay. Hindi naman agad nakakatakot. Sa totoo lang, noong una iniisip ko lang na normal lang yun sa lumang bahay. Maaga akong nagising noon, mga 6:00 ng umaga. Nagluto ulit ako ng noodles sa kusina. Habang kumakain ako sa mahabang mesa, may narinig akong tunog sa second floor. Parang may tumapak sa kahoy na sahig. Isang beses lang. Napatingin ako sa kisame. Tahimik ulit pagkatapos nun. Hindi naman ako agad kinabahan. Luma ang bahay kaya sabi ko sa sarili ko, normal lang na may mga tunog kapag umiinit ang kahoy o kapag may hangin. Tinuloy ko ang pagkain ko. Pagkatapos kumain, nagdesisyon akong linisin ang bakuran. Kinuha ko ang rake mula sa maliit na bodega sa dulo. Sinimulan kong tipunin ang mga tuyong dahon sa paligid ng puno ng mangga. Habang ginagawa ko yun, napansin ko yung swing na bakal. Mahina itong gumagalaw kahit wala namang malakas na hangin. Hindi ko muna pinansin, pero habang nagwawalis ako ng dahon, napatingin ulit ako doon. Gumagalaw pa rin siya. Paabante, paatras. Tumigil ako sandali. Tahimik ang paligid. Wala akong naririnig na hangin. At wala ring tao sa paligid. Lumapit ako sa swing at hinawakan ko. Huminto naman agad. Baka kanina lang hinangin, sabi ko sa sarili ko. Bumalik na lang ako sa ginagawa ko. Bandang tanghali, pumasok ako ulit sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa sala, may napansin agad ako. Yung isa sa mga picture frame sa cabinet, nakatagilid. Sigurado akong inayos ko yun kahapon. Lumapit ako at itinuwid ko. Hindi ko rin masyadong inisip. Baka natabig ko lang habang naglilinis. Nagpunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Habang nakatalikod ako sa pintuan ng kusina, may narinig akong tunog mula sa sala. Parang may dumikit na maliit na bagay sa sahig. Lumabas ako para tingnan. Yung picture frame na inayos ko nakahiga na sa sahig. Napakunot ang noo ko. Wala namang malakas na hangin sa loob ng bahay. Sarado ang mga bintana. Pinulot ko ang frame at tiningnan kung sira. Buti na lang hindi nabasag ang salamin. Ibinalik ko ulit sa cabinet. Sa pagkakataong yun, medyo nagduda na ako. Pero ayoko rin namang mag-isip agad ng kung ano-ano. Lumipas ang araw na tahimik lang. Kinagabihan, habang nasa kwarto ko ako sa likod ng kusina, nagbabasa ako ng lumang magazine na nakita ko sa sala. Bigla akong may narinig na tunog sa kusina, parang may gumalaw na metal. Napaupo ako ng tuwid. Tahimik ulit pagkatapos noon. Hinintay ko ng ilang segundo kung may susunod pang tunog, pero wala. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Binuksan ko ang ilaw sa kusina. Pagpasok ko, nakita ko ang isang kutsara sa sahig. Napakamot ako sa ulo. Sigurado akong inilagay ko lahat ng kubyerto sa drawer kanina matapos maghugas. Pinulot ko ang kutsara at ibinalik sa drawer. Habang ginagawa ko yun, napansin ko na bukas ang bintana sa kusina. Natigilan ako. Sigurado kasi akong sinara ko yun bago ako pumasok sa kwarto ko. Lumapit ako at sumilip sa labas. Madilim na ang bakuran at wala akong nakitang tao o hayop. Isinara ko ulit ang bintana at nilak.
Pagbalik ko sa kwarto, medyo hindi na ako komportable. Hindi naman ako takot, Sir Jupiter, pero parang may pakiramdam ako na may mali. Hindi naman ako takot, Sir Jupiter, pero parang may pakiramdam ako na may mali. Kinabukasan ulit nagising ako ng medyo maaga. Paglabas ko sa kwarto, dumaan ako sa sala at doon ko napansin na bukas ang ilaw sa hagdan papuntang second floor. Kaya napatigil ako. Sigurado akong pinatay ko lahat ng ilaw kagabi bago ako matulog. Tiningnan ko lang ang hagdan mula sa baba. Tahimik ang taas. Walang tunog. Umakyat ako para patayin ang ilaw. Habang nasa kalagitnaan ako ng hagdan, may narinig akong parang marahang kaluskos sa dulo ng hallway sa second floor. Parang may gumalaw na tela o papel. Pagdating ko sa taas, tumingin ako sa paligid. Pero walang tao. Sarado ang 3 kwarto na nilinis ko kahapon. Lumakad ako papunta sa dulo ng hallway para patayin ang ilaw. Habang inaabot ko ang switch, napansin ko ang isang bagay. Bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ng bata. Kaya naman, natigilan ako. Sigurado akong isinara ko yun kahapon. Dahan-dahan akong lumapit at itinulak ang pinto. Tahimik ang loob. Pareho pa rin ang itsura ng kwarto. Nasa kama pa rin ng teddy bear. Maayos ang mga libro sa shelf. Lumabas na lang ako at isinara ulit ang pinto. Pagkatapos kong patayin ang ilaw sa hallway, pababa na sana ako ng hagdan nang may narinig akong tunog mula sa itaas. Mula sa maliit na hagdan papunta sa attic, parang may tumapak ulit sa kahoy. Napalingon ako. Nandun lang ang maliit na hagdan. Tahimik. Nakatingin lang ako doon ng ilang segundo, walang gumagalaw at walang ibang tunog. Hindi na ako umakyat pa. Bumaba na lang ako ulit sa ground floor. Habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, napansin ko na nanginginig ng kaunti ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa loob ng 2 araw sa bahay na yon, may mga bagay na nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Mga ilaw na kusa na lang nakabukas, mga gamit na gumagalaw kahit wala naman akong ginagawa. At mga tunog sa itaas ng bahay kahit ako lang naman ang tao doon. Noong mga oras na yon, iniisip ko pa rin na baka may simpleng paliwanag lang. Baka daga sa kisame, hangin o baka ako lang ang nagkakamali ng iniisip. Pero sa loob-loob ko, Sir Jupiter, may isang pakiramdam na ayaw mawala. Yung pakiramdam na parang may kasama ka sa bahay. Kahit sigurado kang mag-isa ka lang. Sir Jupiter, pagkatapos ng mga nangyari noong mga unang araw ko sa bahay na yon, sinubukan kong huwag masyadong isipin ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko sa sarili ko, baka nasasanay pa lang ako sa lugar. Mag-isa kasi ako roon at kapag sanay kang may mga taong kasama, iba talaga ang pakiramdam kapag biglang wala. Lumipas ang 2 araw na wala namang kakaibang nangyari. Tahimik lang ang bahay. Naglilinis ako sa umaga tapos nag-aayos ng bakuran sa hapon. Sa gabi naman, kumakain lang ako at natutulog ng maaga. Akala ko doon na matatapos ang mga kakaibang bagay. Pero isang gabi, Sir Jupiter, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Bandang 9:00 na ng gabi noon, nasa kusina ako. Katatapos ko lang maghugas ng plato. Tahimik ang buong bahay. Ang ilaw lang na bukas ay sa kusina at sa sala. Habang pinupunasan ko ang kamay ko, may narinig akong tunog mula sa second floor. Parang may dahan-dahang naglalakad sa kahoy na sahig. Natigil ako sa ginagawa ko. Pinakinggan ko ulit at isa na namang hakbang ang narinig ko. Nakatitig ako sa pintuan ng kusina papunta sa sala. Kita ko mula doon ang hagdan papunta sa itaas.
Wala namang gumagalaw. Sa isip ko baka daga na naman o baka lumang kahoy lang ang gumagalaw. Pero may kakaiba sa tunog. Parang hindi siya basta lang kaluskos. Parang hakbang talaga ng tao. Hindi ako agad umakyat. Umupo muna ako sa upuan sa kusina at hinintay kong titigil ang tunog. Pero may narinig ulit ako. Mabagal at isa-isang hakbang. Doon na ako kinabahan. Tumayo ako at lumabas ng kusina. Nakatayo lang ako sa sala habang nakatingin sa hagdan. Tahimik ulit. Mga ilang segundo ang lumipas. Walang sumunod na tunog. Huminga ako ng malalim at napabulong. Joy, huwag kang praning. Sabi ko sa sarili ko. Kumuha ako ng flashlight sa mesa. Hindi naman kailangan dahil may ilaw sa taas. Pero gusto ko lang may hawak. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Habang umaakyat ako, bawat tapak ko parang mas malakas ang tunog kaysa sa dati. Ramdam ko na rin na mabilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa second floor, bukas ang ilaw sa hallway. Tahimik. Sarado ang 3 kwarto. Lumakad ako papunta sa dulo ng hallway para silipin kung may gumagalaw. Pero wala. Huminto ako sa gitna ng hallway. Nakatayo lang ako roon habang nakikinig. Tahimik ang buong bahay at napabuntong hininga ako. Akala ko nag-iisip lang talaga ako ng kung ano-ano. Lumingon ako para bumalik sa hagdan pababa. Doon ko siya nakita. Sa dulo ng hallway. May nakatayong babae at dahil doon napatigil ako. Hindi agad gumalaw ang katawan ko. Mahaba ang buhok niya. Diretso lang ang bagsak hanggang dibdib. Nakasuot siya ng puting damit. Yung parang lumang damit na hanggang paa ang haba. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil medyo madilim sa parting yun ng hallway. Pero malinaw na may tao roon. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Akala ko noong una baka may nakapasok sa bahay. Hello? Sabi ko. Medyo mahina ang boses ko at wala akong sagot na nakuha. Hindi rin siya gumalaw. At dahil doon, napalunok ako. Miss? Sabi ko ulit. Wala pa ring sagot. Doon ko napansin ang isang bagay. Hindi ko naririnig ang paghinga niya. Kahit anong galaw, wala. Nakatayo lang talaga siya. Ramdam ko na malamig na ang likod ko dahil sa takot. Pero hindi pa rin gumagalaw ang paa ko. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang gumalaw. Hindi siya naglakad, parang dahan-dahan lang siyang umatras sa gilid ng hallway. Papunta sa direksyon ng maliit na hagdan paatik na wala siya sa paningin ko. Parang pumasok siya sa madilim na parte sa tabi ng hagdan. Doon na ako biglang nagising sa pagkakatayo ko. Mabilis akong lumakad papunta roon. Pagdating ko sa dulo ng hallway, tumingin ako sa kaliwa at kanan at wala na siya. Walang tao at tahimik. Ang tanging nandun lang ay yung maliit na hagdan papunta sa attic. Nakababa ang maliit na pinto nito gaya ng dati. Nakatayo lang ako doon. Pinakikinggan kung may maririnig ba akong hakbang o galaw. Pero walang kahit anong tunog. Dahan-dahan akong lumapit sa hagdan ng attic. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto kong siguraduhin kung may pumasok ba talaga sa bahay. Huminto ako sa unang baitang ng maliit na hagdan. Madilim ang taas. Nakasara ang pinto ng attic. Habang nakatingin ako doon, bigla akong may narinig na tunog mula sa loob. Parang may tumapak sa kahoy sa kabilang side ng pinto. Napalayo agad ako ng 2 hakbang. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ako nagtagal pa roon.
Mabilis akong bumaba ng hagdan papuntang ground floor. Pagdating ko sa kanila, sigurado akong nakalak ang main door. Tapos pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ko na maitago ang panginginig ng kamay ko noon. Sir Jupiter, sigurado ako sa nakita ko. May babae sa second floor, hindi anino at hindi ko guni-guni. Tao ang itsura niya, pero may isang bagay na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Noong nakatayo siya sa dulo ng hallway, hindi siya gumagalaw kahit konti. At habang nakatingin ako sa kanya, parang hindi rin siya humihinga. Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na ako nakatulog. Nasa kwarto lang ako sa likod ng kusina. Nakahiga pero dilat ang mata ko. Tahimik ang buong bahay, pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit wala naman akong naririnig. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot noon, yung nakita ko o yung posibilidad na baka bumalik siya. Bandang madaling araw na ako nakatulog. Kinabukasan, paggising ko, mabigat ang pakiramdam ko. Para bang hindi ako nagpahinga kahit ilang oras akong nakahiga. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina para magkape. Habang nag-iinit ng tubig, napatingin ako sa hagdan papuntang second floor. Tahimik lang, walang tunog, pero kahit ganoon may kaba na agad sa dibdib ko. Sinubukan kong kumilos ng normal. Naglinis ako ng kaunti sa sala. Pinunasan ko ulit ang mesa at cabinet. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka pagod lang ako kagabi. Kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero habang naglilinis ako, may napansin akong kakaiba. Sa malaking salamin sa sala. Habang nakatalikod ako at nagpupunas ng mesa, may parang dumaan sa likod ko sa refleksyon ng salamin. Mabilis lang, parang puting anino. Napalingon ako agad, wala naman. Tahimik pa rin ang sala. Pero malinaw sa pag-iisip ko ang nakikita ko sa salamin. Parang may dumaan na nakaputi. Doon na ako tuluyang kinabahan. Hindi na ako naglinis pa. Umupo lang ako sa sofa at nakatitig sa hagdan. Mga ilang minuto rin akong ganoon. Pinapakalma ko ang sarili ko. Pero hindi pa doon natapos. Bandang hapon, nagpasya akong umakyat ulit sa second floor. Hindi para maghanap ng multo. Gusto ko lang siguraduhin kung may ibang tao bang nakapasok sa bahay. Inisa-isa ko ang mga kwarto. Una ang guest room. Wala namang nagbago. Maayos pa rin ang kama at mesa. Pangalawa yung master's bedroom. Ganun din, walang galaw ang mga gamit. Pangatlo yung kwarto ng bata. Pagbukas ko ng pinto, napansin ko agad na nasa sahig ang teddy bear na nasa kama kahapon, kaya natigilan ako. Sigurado akong nasa kama yun kagabi. Bigla kong naramdaman na may parang nakatayo sa likod ko. Yung pakiramdam na alam mong may tao sa likod mo kahit hindi mo nakikita. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero habang papalabas ako ng kwarto, doon ko sa ulit nakita. Sa dulo ng hallway, yung babae, mas malinaw na ang figura niya kaysa sa kagabi. Nakatayo siya malapit sa maliit na hagdan patungong atik. Nakaputi pa rin siya, mahaba ang damit hanggang paa. Ang buhok niya nakalugay at medyo magulo. Sa pagkakataong yun, nakita ko na ang mukha niya. Maputla. Hindi galit ang itsura niya, pero malungkot. Nakatingin lang siya sa akin at hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatinginan. Dahan-dahan siyang umatras ulit papunta sa hagdan ng atik. At nawala na naman, kaya hindi na ako lumipat. Bumaba na ako agad sa ground floor.
Noong gabing yun, alam ko na hindi lang guni-guni ang lahat. May nagpapakita talaga sa akin sa bahay na yun at gusto kong malaman kung sino siya. Kinabukasan, pumunta ako sa maliit na tindahan sa kabilang kalsada. Medyo malayo yun, mga 10 minutong lakad mula sa bahay. May matandang babae na nagbabantay doon. Bumili ako ng tinapay at kape. Habang inaabot niya ang sukli, nagtanong ako. Nanay, matagal na po ba yung bahay sa dulo ng kalsada? Tiningnan niya ako. Yung malaking puti? Tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Matagal na yun, walang nakatira doon. Minalas. Napatango-tango ako at agad kong sinabi na caretaker ako doon. Bigla siyang natahimik. Napansin ko na parang nagbago ang mukha niya. Caretaker ka pala. Parang medyo nagdalawang isip ako pero tinanong ko na rin. May caretaker na po ba doon dati? Tumango agad siya. Meron. Napakunot ang noo ko at nagtaka ako kaya agad akong nagtanong. Nasaan na po siya ngayon? Hindi agad siya sumagot. Saglit siyang tumingin sa kalsada tapos bumalik ang tingin sa akin. Matagal na yun, sabi niya. Babae rin. Tahimik lang din. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Ano pong nangyari sa kanya? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Namayapa siya doon sa bahay. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya at tinanong ko kung ano ang dahilan. May sakit daw, mag-isa lang siya doon, ilang araw bago pa siya nakita. Parang bumigat ang hangin sa paligid ko dahil sa kwento niya. Nagpatuloy pa siya at sinabi niyang Rosa daw ang pangalan ng dating caretaker doon. Tahimik lang ako habang pinoproseso ang narinig ko. May pamilya po ba siya? Tanong ko. Umiling ang matanda. Meron, pero hindi na siya binalikan. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi? So parang nakalimutan na lang siya? Tumango siya at doon bigla kong naalala ang mukha ng babaeng nakita ko sa hallway. Maputla, tahimik at parang malungkot. Pagbalik ko sa bahay, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na lang basta multo ang nakikita ko. Alam ko na kung sino siya. Ang babaeng nagpapakita sa akin sa second floor. Siya ang dating caretaker ng bahay. At doon siya namatay. Mag-isa at parang hanggang ngayon hindi pa rin siya umaalis sa bahay na yon. Sir Jupiter, pagkatapos kong malaman mula sa matandang tindera na ang babaeng nagpapakita sa akin ay dating caretaker na namatay sa bahay na yon, hindi na nawala sa isip ko ang pangalan niya. Buong araw kong inisip yon habang nasa loob ako ng bahay. Kahit naglilinis ako ng kusina o nagwawali sa sala, parang may bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Kung totoo nga ang sinabi ng matanda na matay siya doon ng mag-isa. Walang kasama, walang pamilya na dumating para kunin siya. Parang nakalimutan na lang siya ng mundo. Naupo ako sa sofa sa sala noong hapon na yon. Nakatitig lang ako sa sahig habang iniisip ang mga nangyari sa mga nakaraang gabi. Siguro kaya siya nagpapakita. Siguro may gusto lang siyang ipaalam o baka gusto lang niyang mapansin siya ng kahit sino. Noong gabing yun, hindi ako umakyat sa second floor. Nanatili lang ako sa sala hanggang sa makaramdam ako ng antok. Pero bago ako pumasok sa kwarto ko, may naisip akong gawin. Kinabukasan ng umaga, lumabas ako ng bahay at pumunta ulit sa maliit na tindahan. Bumili ako ng kandila at posporo. Habang naglalakad pabalik sa bahay, iniisip ko kung tama ba ang gagawin ko.
Hindi naman ako sanay sa mga ganitong bagay pero pakiramdam ko yun ang dapat kong gawin. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko muna ang mga binili ko sa mesa sa sala. Tahimik pa rin ang buong bahay. Tumingin ako sa hagdan papunta sa second floor. Kahit kinakabahan ako, umakyat pa rin ako. Pagdating ko sa taas, dumiretso ako sa hallway. Tahimik. Huminto ako sa gitna ng hallway. Doon ko naisip na doon ko sa unang nakita ng malinaw. Kaya doon ko inilagay ang kandila sa sahig. Lumuhod ako para sindihan ito. Habang sinisindihan ko ang kandila, tahimik lang ako. Wala akong alam na dasal na mahaba. Kaya nagsalita na lang ako ng direkta. Rosa, kung nandito ka man, medyo nanginginig pa ang boses ko noon. Hindi kita kilala, pero alam ko na ikaw ang dating caretaker dito. Tahimik lang ang paligid. Naririnig ko lang ang mahinang tunog ng apoy ng kandila. Ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo. Kung may kailangan ka man, sana makahanap ka na ng kapayapaan. Hindi ko alam kung tama ang mga sinabi ko, pero yun lang ang nasa isip ko. Pagkatapos noon, umupo lang ako sa sahig ng hallway ng ilang minuto. Tahimik ang buong second floor. Walang hakbang, walang kaluskos, walang nagpapakita. Pagkatapos kong bumaba sa ground floor, may isa pa akong ginawa. Kinabukasan, pumunta ako sa maliit na simbahan sa kabilang barangay. Mga 20 minutong lakad mula sa bahay. May pari doon na nag-aasikaso ng simbahan. Lumapit ako sa kanya pagkatapos ng misa. Father, pwede po bang magpa-bless ng bahay? Sabi ko. Tiningnan niya ako. Taga saan ka ba, iha? Tanong niya. Sinabi ko ang lugar ng bahay. Mukhang kilala niya ang lugar dahil tumango siya agad. Pwede naman, sabi niya. Nakatira ka doon? Agad akong tumango at sinabi kong caretaker ako doon. Hindi ko na kinuwento sa kanyang tungkol sa multo. Sinabi ko lang na matagal nang walang nakatira doon at gusto ko lang sana na mapabless ang bahay. Pagkatapos ng 2 araw, pumunta siya sa bahay. Dala niya ang maliit na bote ng holy water at Bible. Inikot namin ang buong bahay. Sa sala, sa kusina, sa mga kwarto sa second floor, pati sa hallway kung saan ko tinirikan ng kandila, si Rosa. Tahimik lang akong sumusunod habang nagdadasal ang pari. Pagdating namin sa maliit na hagdan papunta sa atik, binendisyonan din niya yun. Hindi namin binuksan ang atik. Hindi ko na rin naisip na buksan pa. Pagkatapos ng dasal, nagpasalamat ako sa pari. Pag-alis niya, tumayo ako sa veranda at tumingin sa bakuran. Malamig ang hangin noon. Tahimik ang paligid gaya ng dati. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na mabigat. Parang gumaan ang loob ko. At mula noon, Sir Jupiter, may napansin akong pagbabago. Wala na akong naririnig na hakbang sa second floor sa gabi. Wala nang kusang bumubukas na ilaw. Wala nang mga gamit na biglang gumagalaw. At higit po sa lahat, hindi ko na ulit nakita ang babae na nakaputi ng damit. Lumipas ang mga linggo na tahimik lang ang bahay. Tuloy pa rin ang trabaho ko bilang caretaker. Naglilinis ako sa umaga, nag-aayos ng bakuran sa hapon at nagpapahinga sa gabi. Unti-unti, nasanay na rin ako sa bahay. Hindi na ako kinakabahan kapag umaakit ako sa second floor. Minsan kapag dumadaan ako sa hallway kung saan ko tinirikan ng kandila si Rosa, napapatingin ako sandali sa lugar na yon. Tahimik lang. Pero sa loob-loob ko, umaasa ako na nakahanap na siya ng kapayapaan. Marami akong natutunan sa karanasan kong yun, Sir Jupiter. Noong una, akala ko ang multo ay isang bagay na dapat katakutan agad. Pero minsan pala hindi takot ang dahilan kung bakit sila nagpapakita. Minsan, kalungkutan lang. May mga tao na namamatay na walang nakakaalala sa kanila.
Walang nagdarasal para sa kanila. Parang nabubura na lang sila sa mundo. At siguro yun ang nangyari kay Rosa. Kaya kung may aral man akong nakuha sa lahat ng yun, ito siguro yun. Hindi lahat ng multo gustong malaki. Minsan gusto lang nilang may makaalala sa kanila kahit sandali. At minsan sapat na ang isang maliit na kandila para maramdaman nilang hindi sila tuluyang nakalimutan. Yan po ang pagtatapos ng ating unang kwento. Kayo po ba nakaranas na kayo ng ganito? Comment po kayo dahil ang susunod nating kwento ay kahalintulad ng naunang kwento. Magkaibang karanasan ngunit halos pareho ng pinagdaanan. Kaya huwag po kayong bibitaw. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Kat, 23 taong gulang. Caretaker po ang naging trabaho ko. O mas tama sigurong sabihin caretaker na muntik nang hindi makalabas ng buhay. Sir Jupiter, hindi po madali ang naging buhay ko. Wala na akong pamilya. Maaga silang nawala at simula noon, ako na lang mag-isa. Palipat-lipat ako ng inuupahan. Minsan may trabaho, minsan wala. Kaya nang makita ko sa isang online post ang nakasulat na live-in caretaker needed. Malaking sahod, libreng tirahan. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Malaking sahod, libreng tirahan. Para sa isang tulad ko, sapat na yun para sumugal. Ibinigay sa akin ang address. Medyo malayo. Sabi pa sa message, nasa dulo raw ng isang tahimik na lugar. Walang masyadong kapitbahay. Tahimik at pribado. Mas okay daw para sa mga amo. Pagdating ko roon, Sir Jupiter, doon ko unang naramdaman ang kakaiba. Malaki ang mansyon, sobrang laki. Parang bahay sa lumang pelikula. Mataas ang gate, kalawangin na, mahaba ang driveway. At sa dulo nakatayo ang bahay na parang matagal nang naghihintay ng tao. Luma ang itsura, may mga parte ng pader na may bitak. Ang mga bintana parang madilim kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi hangin at mga dahon na gumagalaw. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako na mag-asawa. Ngumiti sila agad. Ikaw ba si Kat? Sabi ng babae. Mahaba ang buhok niya, maayos manamit, malinis tingnan. Opo, sagot ko. Ang lalaki naman matangkad at payat. Nakangiti rin, pero hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter. Parang may lamig sa mga mata niya. Mabait sila sa unang tingin. Pinakita nila ang kwarto ko, malinis. May sariling kama, may aparador. Maayos. Ipinaliwanag nila ang trabaho ko. Linis ng buong bahay, ayusin ang mga gamit, magluto minsan. Simple lang daw. At bawal daw akong umalis nang walang paalam. May mga parte ng bahay na hindi mo na kailangang puntahan ha, sabi ng lalaki. Opo, alin po? Tanong ko. Ang basement, sagot ng babae. Storage lang yun, kami na ang bahala roon, ha? Tumango ako. Hindi naman ako mausisa noon. Trabaho lang talaga ang habol ko. Unang gabi ko sa mansyon, maaga akong natulog. Pagod sa biyahe. Pero bandang hating gabi, nagising ako. May narinig akong kalabog. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Akala ko panaginip lang. Pero maya-maya may isa pa. Kalabog din. Tapos parang may hinihila. Parang may sako na kinakaladkad sa sahig. Napaupo ako sa kama. Tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng TV, walang usapan, pero malinaw ang ingay na galing sa ilalim. Sa ilalim ng kwarto ko. Doon ko naalala ang basement. Sinubukan kong bumangon at buksan ang pinto ng kwarto ko. Sumilip ako sa hallway. Madilim, pero may kaunting ilaw na nanggagaling sa may dulo ng hagdan.
At doon ko nakita ang mag-asawa. Magkatabi silang nakatayo sa may pinto ng basement. Bukas ang pinto. May ilaw sa loob. May hawak silang parang malaking itim na plastic. Hindi nila ako napansin dahil madilim sa pwesto ko. Narinig ko ang babae na nagsabi, "Bukas na lang natin tapusin." Sumagot naman ang lalaki, "Oo, hindi pa oras." Isinara nila ang pinto ng basement, nilock at umakyat sa taas na parang walang nangyari. Mabilis akong bumalik sa kama at nagkunwaring tulog nang dumaan sila sa tapat ng kwarto ko. Kinabukasan, parang normal lang ang lahat. Ngumiti sila sa akin habang nag-aalmusal kami. "Maayos ba ang tulog mo, Kat?" Tanong ng babae. "Opo," sagot ko kahit hindi totoo. Habang naglilinis ako sa sala, napansin ko ang sahig. May maliit naman siya, parang natuyong dugo. Sinubukan kong kuskusin, hindi agad matanggal. Sa storage room naman may nakita akong lumang kahon. Sa loob may mga lumang uniform ng caretaker. Pare-pareho ang itsura. Pare-pareho ang design. Napaisip ako, ilang caretaker na kaya ang dumaan dito at bakit parang naiwan ang mga gamit nila? Gabi na naman nang marinig ko ulit ang tunog. Mas malakas ngayon, kalabog, tapos may sumigaw. Mahina pero malinaw. Napatayo ako at hindi na ako mapakali. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at lumapit sa hagdan pababa. Sarado ang pinto ng basement. Pero may ilaw na sumisilip sa ilalim at may anino. 2 anino. At may isa pang gumagalaw na parang nakahiga sa sahig. Narinig ko ang lalaki na nagsalita. "Sayang, akala ko tatagal pa." Sumagot naman ang babae, "Makakahanap pa tayo ng kapalit." Sir Jupiter, doon ko unang naramdaman ang matinding takot. Hindi ko alam kung sino ang nasa ilalim, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi lang ako ang caretaker sa bahay na ito at may dahilan kung bakit walang kapitbahay. May dahilan din kung bakit malaki ang sahod at may dahilan kung bakit bawal ang basement. Bumalik ako sa kwarto ko nang nanginginig. Hindi ako nakatulog buong gabi. Habang nakahiga ako, malinaw sa isip ko ang isang tanong. Ako na kaya ang susunod? Doon ko naisip, Sir Jupiter, minsan ang trabahong akala mong sagot sa problema mo, siya pala ang maglalagay sa iyo sa hukay. At sa ilalim ng mansyon na yon may mga lihim na hindi dapat hinuhukay. Pero huli na nang malaman ko yon. Habang tumatagal ako sa mansyon na yon, mas marami akong napapansin na hindi normal. Noong una, iniisip ko lang na baka luma lang talaga ang bahay. Baka dahil matagal na itong nakatayo kaya may mga mantsa at kakaibang amoy. Pero hindi po pala ganoon kasimple. Habang naglilinis ako isang hapon sa dining area, napansin ko ang isang maitim na mantsa sa ilalim ng mesa. Hindi sa mukhang natapong kape o alak, kulay kalawang na pula. Kinuskus ko ng kinuskus pero hindi sa tuluyang mawala. Parang sumingaw na ang kahoy. Hindi lang yun, Sir Jupiter. Sa hagdan pababa may mga gasgas sa gilid ng pader. Parang may mabigat na bagay na palaging hinihila pababa. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. Isang araw, inutusan ako ng babae kong amo na maglinis ng storage room sa likod ng kusina. Medyo madilim doon at maalikabok. Habang inaayos ko ang mga kahon, may nakita akong isang malaking plastic container. Nang buksan ko, may mga lumang uniform ng caretaker sa loob. Pare-pareho ang itsura, pare-pareho ang kulay, pare-pareho ang design. At alam niyo po ang mas nakakatakot, iba-iba ang size. May maliit, may medium, may malaki. Ibig sabihin hindi lang isa ang nauna sa akin. Hinawakan ko ang isang uniform. May mantsa sa may manggas. Tuyo na pero halatang dugo. May isa pa na may punit sa may lieg. Nanlamig ang kamay ko.
Kung umalis lang sila sa trabaho, bakit naiwan ang mga damit nila? Bakit parang hindi nila nadala ang mga gamit nila? Doon nagsimulang mabuo ang takot sa isip ko. Hindi aksidente ang lahat. May nangyayari sa bahay na yon. Isang gabi, Sir Jupiter, hindi ko sinasadyang makita ang mas matindi pa. Bandang 12:00 na yon, hindi ako makatulog. Tahimik ang buong mansyon. Biglang may narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng kwarto ko. Dahan-dahan akong lumabas at sumilip sa may hagdan at doon ko sila nakita. Ang mag-asawa, may binubuhat silang malaking sako. Itim, mukhang mabigat, pareho silang nahihirapan sa pagbuhat. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan papuntang basement at habang bumababa sila, may tumutulo. Sa bawat hakbang nila may nahuhulog sa sahig. Kahit madilim, alam ko kung ano yun. Dugo. Napaatras ako agad at nagtago sa likod ng pader. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng basement. Narinig ko naman ang pagkalampag ng sako sa sahig. Tapos may tunog na parang bakal na hinila at may isang mahinang ungol. Hindi ko alam kung buhay pa ang nasa loob ng sako pero malinaw sa akin na tao yon. Ilang minuto ang lumipas bago sila umakyat ulit. Wala na ang sako. Wala na rin ang pagpatak sa sahig. May dala silang map at timba. Nilinis nila ang dugo na parang normal na gawain lang, parang wala silang konsensya. Pag-akyat nila, nagkatinginan pa sila at ngumiti. Isa na naman. Bulong ng lalaki. Mas madali talaga kapag nagtitiwala sila agad no? Sagot naman ng babae. Sir Jupiter, doon ko tuluyang naintindihan ang lahat. Ang mansyon ay may madilim na lihim. Tuwing may bagong caretaker, pinapatay nila. Doon nila dinadala sa basement. Doon nila tinatapos at walang nakakaalam. Liblib ang lugar, walang kapitbahay, walang makakarinig ng sigaw. Walang makakakita ng kakaibang galaw at higit sa lahat, walang nakakabalik para magkwento. Kinabukasan, pilit akong kumilos na parang walang alam. Nagluto ako ng almusal, naglinis, ngumiti kapag kinakausap nila ako. Pero sa loob ko, nanginginig ako. Habang naguhugas ako ng pinggan, narinig ko silang nag-uusap sa sala. Mahina lang ang boses nila pero malinaw. Napapansin mo ba siya? Tanong ng babae. Hindi pa. Mukhang wala pa siyang hinala. Sagot naman ng lalaki. Tama ang timing natin. Bukas ng gabi na. Mas maganda kapag hindi santa, di ba? Sir Jupiter, muntik ko nang mabitawan ang plato sa narinig ko. Ako ang tinutukoy nila. Ako ang siya at bukas ng gabi ang plano nila. Bigla kong naalala ang mga uniform sa storage room, ang mga mansa, ang mga gasgas sa hagdan, ang sako, lahat ng caretaker bago ako. Siguro pareho ng sitwasyon, naniwala, nagtitiwala, hindi naghinala. Hanggang sa dumating ang gabi na tinutukoy ng mga amo ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatayo roon sa kusina. Pakiramdam ko bumigat ang buong mundo ko. Parang ang hangin sa loob ng mansyon ay masikip. Gusto kong tumakbo agad pero paano? Malayo ang lugar, wala akong sasakyan. Mataas ang gate at palaging nakalak ang main door paggabi. Naalala ko tuloy ang sinabi ng lalaki noong unang araw ko, mas mabuti kung hindi ka na masyadong lalabas. Dito ka na lang sa loob, mas ligtas. Mas ligtas daw. Ngayon alam ko na kung para kanino ang kaligtasan. Hindi para sa akin. Pagbalik ko sa kwarto ko, naupo ako sa kama at tinakpan ang bibig ko para hindi ako mapaiyak. Hindi pwedeng marinig nila ang takot ko. Hindi pwedeng mahalata nila na alam ko na. Kailangan kong mag-isip. Isang gabi na lang ang pagitan ko sa basement. Isang gabi na lang bago ako maging isa sa mga uniform sa storage room, Sir Jupiter. Doon ko naisip na hindi ako pwedeng maging katulad nila.
Hindi ako pwedeng maging isa na lang mantsa sa sahig. Kailangan kong mabuhay. Pero sa totoo lang noong gabing yun, unang beses kong naramdaman na baka hindi na ako makalabas ng mansyon na yon. At habang nakahiga ako, naririnig ko ang mahinang tunog mula sa ilalim. Parang may kumakatok. 3 beses. Parang may nagpapaalala sa akin kung saan ako dadalhin kinabukasan. At doon ko napatunayan, Sir Jupiter, minsan hindi ka hinahabol ng multo. Tao mismo ang dapat mong katakutan. Noong nalaman ko na ako na ang susunod, hindi po ako nagwala. Hindi ako umiyak ng malakas. Hindi ako nagtanong sa kanila. Tahimik lang ako pero sa loob ko mabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong isang mali ko lang baka hindi na ako makapagkwento sa inyo ngayon. Sabi ko sa sarili ko, Kat, kung matatakot ka lang talo ka na. Kaya nagsimula akong magmasid. Habang naglilinis ako sa mga sumunod na araw, kunwari normal lang ang kilos ko. Ngumiti ako, sumunod sa utos, pero habang gumagalaw ako sa loob ng mansyon, inaalam ko ang bawat sulok. Doon ko nalaman ang ilang bagay na pwede kong gamitin. Una, may lumang lagusan sa basement. Hindi ko yun agad nakita. Isang hapon inutusan ako ng lalaki na magdala ng ilang kahon pababa. Doon ko napansin sa likod ng isang malaking aparador sa basement may maliit na pintuan na halos natatakpan ng alikabok. Parang emergency exit noon pa. Nang silipin ko, may makitid na daan na diretso sa likod ng mansyon sa may damuhan. Ibig sabihin may paraan palabas. Pangalawa, may CCTV ang buong bahay. Napansin ko yon dahil minsan nahuli ako ng babae na hindi maayos ang pagpunas ko sa lamesa. Sabi niya, kita sa kamera lahat. Simula noon, hinanap ko kung saan nakalagay ang mga kamera. May isa sa sala, may isa sa hagdan, may isa naman sa labas ng gate. Pero may isang parte na wala, sa likod ng kusina. May maliit na espasyo roon na hindi abot ng kamera. Siguro hindi nila napansin o akala nila hindi mahalaga. Pangatlo, nakita ko ang mga gamit nila sa basement. Mga patalim, lubid, mga gamit na hindi mo gugustuhin makita sa isang normal na bahay. Nakalagay sa isang mesa, parang nakaayos na parang mga gamit sa trabaho. Yun ang lugar kung saan nila tinatapos ang mga caretaker. Sir Jupiter, habang tumatagal, mas lalo akong naging kalmado. Hindi dahil hindi ako takot, kundi dahil alam kong kailangan kong maging matalino. Dumating ang gabi na narinig ko silang nagsabi na yun na ang plano nila. Kumain kami ng hapunan na parang normal lang. Tahimik silang nakangiti. Tinanong ako kung okay lang ba ako, kung nasasanay na raw ba ako sa trabaho. Opo, sagot ko, kahit sa loob ko. Alam kong huling hapunan ko na dapat yun. Pagkatapos kumain, sinabi ng lalaki, Kat, may papakita kami sa'yo sa basement ha, may ituturo lang kami. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako pabalik. Ganun po ba? Sige po. Sagot ko na parang walang alam. Habang pababa kami ng hagdan, ramdam ko ang lamig ng hangin. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Nasa likod ko ang babae, nasa harap ko naman ang lalaki. Alam ko ang plano nila, itutulak nila ako, ibabagsak, tapos tatapusin. Pero bago pa mangyari yon, kailangan ko ng kumilos. Pagdating namin sa gitna ng hagdan, bigla akong nagsalita. Ay, teka po, naiwan ko pala ang susi ko sa kusina. Huminto sila sandali at doon ako kumilos. Mabilis akong umakyat pabalik at dumiretso sa main switch ng ilaw na nakita ko noong isang araw habang naglilinis. Isang pindot biglang nagdilim ang buong mansyon. Narinig ko ang sigaw ng babae. Ano nangyari? Nagkunwari akong natataranta. Di ko po alam, bigla pong namatay ang ilaw. Sa dilim, mas malakas ang takot ng tao. Alam ko yun. Narinig ko ang pagmamadali nila ang pababa sa basement. Siguro akala nila doon lang ang problema. Doon ko sila sinundan. Sanay na ang mata ko sa daan dahil ilang araw ko iyong pinag-aralan. Pero sila nagmamadali, hindi maayos ang lakad.
Pagdating sa basement, mas lalong madilim. Isang maliit na ilaw lang ang naka-on pero mahina. Narinig ko ang lalaki na nagsabi, "Hanapin mo siya." Doon ko ginamit ang takot nila laban sa kanila. Tinulak ko ang isang bakal na istante. Bumagsak yun ng malakas. Akala nila ako yun. Lumapit sila sa tunog. Habang nakatalikod sila, mabilis akong lumapit sa mesa kung saan nakalagay ang mga gamit nila. Kinuha ko ang isang mabigat na kahoy na pamalo na nakita ko roon. Nang lumingon ang lalaki, huli na. Tinamaan ko siya sa balikat. Napasigaw siya at napaatras. Sumugod ang babae sa akin pero nadapa siya sa kalat sa sahig na sinadya kong guluhin. Sigawan, kalabog, takbuhan sa loob ng basement. Hindi ko na maalala ang bawat detalye. Basta ang alam ko, lumaban ako para mabuhay. Sa gitna ng gulo na paatras ko sila papunta sa maliit na kwarto sa gilid ng basement, yung lugar kung saan nila dinadala ang mga biktima nila. Doon nila ako balak ikulong, pero sila ang napasok. Tinulak ko ang lalaki papasok, sumunod ang babae na sinusubukang tumayo. Sa huling lakas ko, isinara ko ang mabigat na pinto at hinila ang kandado sa labas. Narinig ko ang malalakas na hampas sa pinto. "Buksan mo ito!" sigaw nila. Pero hindi na ako nakinig. Kinuha ko ang susi na nakasabit sa gilid ng pader at inilak ko ng mahigpit. Alam ko ang lagusan. Mabilis akong tumakbo papunta sa lumang exit sa likod ng aparador. Binuksan ko yun at gumapang sa makitid na daan palabas. Habang papalayo ako sa mansyon, narinig ko pa ang mahinang sigaw mula sa ilalim. Pero hindi na ako lumingon. Hindi na sila nakalabas. Sa unang pagkakataon, simula nang dumating ako roon, nakahinga ako ng malalim. Sir Jupiter, kung hindi ako nag-isip, kung nagpatalo ako sa takot, baka isa na lang akong uniform sa storage room. Pero sa gabing yun, hindi ako naging biktima. Ako ang nakaligtas at sila ang naiwan sa sarili nilang kadiliman. Kinabukasan, matapos ang gabing yon, hindi na ako bumalik sa mansyon bilang caretaker. Bumalik ako roon bilang saksi. Paglabas ko sa lagusan, tumakbo ako papunta sa kalsada. Ilang oras akong naglakad bago may dumaan na sasakyan. Nangihinig ako. Madumi, may gasgas ang braso pero buhay. Dumiretso ako sa pinakamalapit na presinto. Noong una, hirap silang paniwalaan ako. Isang malaking mansyon, mag-asawang respetado, tapos sasabihin ko na pumapatay sila ng caretaker? Parang pelikula. Pero hindi ako umatras. Sinabi ko kung saan ang basement. Sinabi ko ang tungkol sa lagusan. Sinabi ko ang tungkol sa mga uniform sa storage room. Bumalik kami roon kasama ang mga pulis, Sir Jupiter. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Binuksan nila ang basement. Tahimik na ang loob. Wala na ang sigawan na narinig ko noong gabi. Wala na ang kalabog. Pero nang hukayin nila ang ilalim ng sahig, doon nila nakita ang katotohanan. Isa-isa, mga buto. Mga gamit, mga piraso ng damit, mga labi ng mga dating caretaker. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami. Nanginginig ang tuhod ko habang nakatayo sa gilid. Totoo pala ang hinala ko. Hindi lang ako ang muntik nang mawala. Marami na ang nauna sa akin. Mga taong tulad ko. Nangarap lang ng maayos na trabaho. Naniwala, nagtiwala, at hindi na nakauwi. Nahuli ang mag-asawa. Buhay pa sila nang buksan ng pulis ang silid kung saan ko sila kinulong. Pagod, sugatan, pero buhay. Ako lang ang caretaker na nakaligtas, lumaban at nakatakas. Maraming nagsabi na matapang daw ako, na malakas daw ang loob ko. Pero Sir Jupiter, sa totoo lang hindi ko naramdaman na bayani ako. Naramdaman ko lang na ayokong mamatay. Hanggang ngayon, may dala pa rin akong takot. Hindi ako makatulog kapag madilim. Kapag may naririnig akong kalabog sa gabi, bumabalik sa isip ko ang tunog ng sako na may tumutulong dugo. Kapag may naaamoy akong parang kalawang, naaalala ko ang basement. Minsan,
napapanaginipan ko pa rin ang hagdan papaba. Yung pakiramdam na may tutulak sa akin mula sa likod. Buhay ako, oo. Pero may bahagi sa akin na naiwan sa mansyon na yon. Isang bahagi na natuto na hindi lahat ng ngiti ay mabait. Na hindi lahat ng malaking bahay ay ligtas. At hindi lahat ng tahimik na lugar ay payapa. Sir Jupiter, kung may isang bagay man akong gustong sabihin sa mga nakikinig, minsan ang pinakamagandang alok ang may pinakamadilim na kapalit. At minsan ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa tapang mong lumaban. Ako po si Kat, 23 taong gulang, dating caretaker ng isang mansyon na puno ng lihim. At ako ang nag-iisang nakalabas para magkwento. Pero sana wala nang sumunod pa na maging biktima na isang caretaker.